Ngunit, naroon si Jesus para samahan sila na naglalakad sa daang Emmaus. Siya ay buhay. His victory over the grave is ours. Now, that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. But they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still with their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you only a visitor to Jerusalem and do not know the things that have happened there in these days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and the chief priests and rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hope that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but they didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the woman had said, but him they did not see." This is the word of God. Amen. Isang mapagpalang linggo sa ating lahat. Good morning. Manalangin po tayo. Mapagmahal ng Ama namin na nasa langit, salamat sa araw na ito na kami ay naririto na sama-samang magpuri, sumamba at mag-aral ng iyong banal na salita. Samahan ninyo kami, Panginoon, at pagpalain ninyo ang bawat isa sa amin at ang inyong Holy Spirit ang aming gabay at tagapayo. Patawarin ninyo kami, Ama, sa aming pagkakasala. Ito'y hinihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesucristo. Amen. Ang pamagat ng aking sermon ay karanasan higit pa sa inaasahan. Mga kapatid, masama ba ang iyong loob kapag inaasahan kang hindi, kung may inaasahan kang hindi natupad? Kapag may plano kang hindi nangyari, at hindi mo na mapigilan ang iyong galit o puot, at sino-sino na lang ang iyong sinisisi, may kwento tungkol sa isang college graduate student na umaasang bibili siya ng bagong kotse ng kanyang mga magulang. Kung ito ay makakapasa sa licensure examinations for doctors. Mayaman ang pamilya at malaki rin ang tiwala ng mga magulang sa anak. Pumasa naman ang binata bilang manggagamot o doktor at umaasa siya na matatanggap ang ipinangako ng kanyang mga magulang na magkakaroon
ng bagong kutsi sa araw ng Thanksgiving service ng pamilya. At sa araw ng Thanksgiving service ay isang Biblia ang ibinigay na regalo sa anak. Sumama ang kanyang loob, lubhas siyang nanungkot. Biblia, sabay na inaagis. Inihagis niya ang Biblia. Sa pagtilapon ng Biblia, tumilapon din ang dalawang susi. Ay susi ng ang isa para sa bagong kutsi. Ang pangalawang susi ay susi ng bagong motorsiklo na hindi talaga inaasahan ng anak. Mga kapatid sa Panginoon, ang mga alagad ni Jesus ay may inaasahan na hindi natupad. Ayon sa versikulo 17, sila ay malungkot at nag-uusap sa mga nangyari. At habang ang dalawang alagad ay naglalakad patungo sa Emmaus, ay biglang lumitaw si Jesus. Bagamat nakita na nila si Jesus, ay hindi nila nakilala. Anong pangyayaring pinag-usapan ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Sinagdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. Siya ay ipinako sa cross. Si Jesus pa naman ang inasahan namin magpalaya sa Israel. Ano ang pakiramdam natin? Ano ang pakiramdam natin tuwing tayo ay nabigo o disappointed? Ulitin ko po, ano ang pakiramdam natin tuwing tayo ay nabigo o disappointed? Disappointed, kaya umuwi na lang sa langit ng Emmaus. Ang dalawang alagad shared the same disappointment. May mga taong ganyan. Kapag sila ay may sama ng loob, pumupunta sila sa isang lugar para magpalipas ng oras, para relax, at para ayusin ang kanilang damdamin. Naglalakbay si Jesus kasama ang dalawang alagad. Ang totoo, lahat ng mga alagad ay may sakit ng kalooban dahil nakikita nilang namatay si Jesus. Sila ay kasamang naglibing kay Jesus. Paano sila aasa na siya ay mabubuhay pa? Ngunit, buhay ang Panginoon. Nagtagumpay si Jesus sa kamatayan. Ang kanyang tagumpay ay ating tagumpay. Tayo ay lumakad sa liwanag ng kanyang tagumpay. At ngayon, si Jesus ay kasama ng dalawang mga alagad sa kanilang paglalakbay pauwi sa Emmaus.
Oo, sila ay disappointed. Oo, masama ang kanilang kalooban. Oo, bigo po sila sa kanyang inasahan. Oo, sa isang iglap, naglaho ang lahat at nawalan sila ng pag-asa. Ngunit, naroon si Jesus para samahan sila na naglalakad sa daang Emmaus. Siya ay buhay. His victory over the grave is ours. There were 3 encounters with the risen Lord. Una, tandaan po natin na noong madaling araw ng linggo, ang mga babae ay nagtungo sa libingan. Sila ay nag-alinlangan, ngunit inalis ni Jesus ang kanilang pag-alinlangan. Pangalawa, sa araw na iyon, ang 11 alagad ay natakot. Kaya sila ay nagtago. Si Jesus ay dumating para sa kanila. Ngayon, pangatlo, ngayon, itong dalawang mga alagad, when they were disappointed, dumating si Jesus para sa kanila. At para sabihin ng Panginoon, mga anak, higit pa sa inasahan ninyo, ibibigay ko. Sino itong dalawang mga alagad? Ang dalawang alagad ay sina Cleopas at ang kanyang asawa na si Mary. Hindi sila kasali sa 11 alagad. Maaring sila ay ordinary followers of Jesus. Para kay Jesus, ang ganitong ordinaryong alagad ay mahalaga. Dapat sila ay katapuin. Karanasan na higit pa sa inaasahan. Naranasan ng dalawang alagad ang higit sa kanilang inaasahan. Una, binuksan ng Panginoon ang kanilang kaisipan upang maunawaan ang nasasaad sa Biblia tungkol sa Mesiyas. Sa loob ng 11 kilometrong paglalakbay, tinuruan sila ng Panginoon. At ang pangalawa, pagdating nila sa bahay, nakisalo ang Panginoong Hesus sa kanila. Sa hapag kinuha ni Hesus ang tinapay. Siya ay nagpasalamat at hinati niya ang tinapay. Nakilala nila si Hesus sa ginawa nito sa tinapay. Ito ang tatak ng isang alagad. Hindi man nila nakilala ang Panginoon sa pisikal na iyon, ngunit nakilala nila ang Panginoon sa kanyang mga gawain. Sila ang mga tunay na alagad dahil nakakaalam kung sino ang Panginoong Jesus. Katulad ni Cleopas at Mary, mga kapatid, tayo ay makakaranas din ng matinding kabiguan sa buhay. At ang daan na tinatahak ng dalawang alagad ay daan na malimit nating maranasan. Ulitin ko po, katulad nila Cleopas at Mary, tayo ay makararanas din ng matinding kabiguan sa buhay. At ang daan na tinatahak ng dalawang alagad ay daan na malimit natin maranasan.
Brothers and sisters in Christ, lahat tayo ay mahalaga sa gawain ng Diyos. Tatagpuin nawa tayo ng Panginoon at ating ibalita na natalo ng Panginoon ang kasalanan at kamatayan. Ang sinumang maniniwala at mananalig ay maliligtas. Ito ang mabuting balita ayon kay Juan sa Kapitulo 11, versikulo 25 hanggang 27, at ito ang sinasabi. Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamatay kailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Good morning to everyone.